Kinidnap, ikinadena, ibinenta kung kani-kanino. Nagkamali sila dahil hindi siya babagsak nang walang nagbabayad. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang 2015 horror thriller movie na pinamagatang Bound to Vengeance. Sa isang parke, nagsasaya si Eve kasama ang kanyang kasintahan na si Ronnie. Kinukuhaan siya ng video habang tumatawa ito at nagbibiruan. Kaswal na pinakiusapan siya ni Ronnie na mag-iwan ng mensahe para sa kanilang mga magiging anak na nagpatawa kay Eve. Hinutusan niya itong banggitin ang kanyang pangalan, edad at humalik sa kamera sa halip. Sa sandaling gawin niya ito, ang kamera ay namatay. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Phil sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na lugar. Pagkapasok niya, nagluto siya ng gulay na sopas at kumuha ng mga rosas bago ito ihain. Inihati dito ni Phil sa basement, kung saan nakahiga si Eve sa kama at nakakadena ang kanyang paa sa sahig. Umupo siya sa kama at hinikayat siyang kumain ng paborito niyang pagkain. Sa halip, dumampot si Eve ng brick at marahas na inihampas ito sa ulo ng paulit-ulit. Agad niyang hinanap ang mga susi at binuksan ang kadena na nakakabit sa kanyang binti. Nang makalaya, hinawakan niya si Phil at sa halip ay siya ang inilagay sa kadena. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Eve at nalaman niyang nasa gitna siya ng kawalan at walang makakatulong. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis gamit ang van, ngunit wala doon ang mga susi. Napasigaw si Eve sa pagkadismaya. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katinuan, bumalik si Eve sa loob ng bahay. Sinubukan niyang tumawag ng pulis, ngunit hindi gumagana ang telepono. Habang hinahanap ang mga susi ng van, nakakita si Eve ng isang revolver at isang folder na may mga larawan ng mga batang babae at kasama siya dito. Nagulat si Eve. Nalaman niyang hindi lang siya ang biktima. Habang tinitignan niya ang kanyang mga larawan, naaalala nito ang mga alaala nila ni Ronnie sa parke. Nang gabing iyon, mabilis na naligo si Eve habang hawak niya ang baril. Natakot na baka atakihin siya ni Phil. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit ni Phil bago bumalik sa basement. Sa basement, itinutok ni Eve ang revolver kay Phil at tinanong kung nasaan ang ibang mga babae. Gayunpaman, tumanggi si Phil at nangahas na hamuning patayin siya. Dahil alam niya na hindi niya babarilin siya, sinabi ni Phil sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung nasaan siya at ang iba pang mga babae. Kung papatayin niya siya, papatayin din niya ang 4 pang babae. Sa pagkabigo, nagpaputok si Eve sa kanyang direksyon para takutin si Phil. Gayunpaman, tumanggi siyang sabihin kung nasaan sila. Kinuha ni Eve ang susi ng van mula sa kanya at lumakad palayo habang sinisisi siya ni Phil tungkol sa iba. Mula sa basement, nakarinig si Phil ng ilang kaluskos mula sa itaas na para bang may pinaplano si Eve. Sa labas, naghahanda si Eve ng silo mula sa shower rod at mga cable wire. Pagkatapos ay bumalik siya kay Phil at inutusan itong ilagay ang silo sa kanyang leeg upang kontrolin siya. Ngunit nakipagkasundo muna si Phil sa kanya sa pamamagitan ng ipapakita niya sa kanya ang mga babae kung ihahatid muna siya sa ospital. Sumang-ayon si Eve at sa sandaling na ilagay na niya ang silo sa kanyang leeg, hinila niya ng mahigpit ang alambre at kinontrol siya sa paglabas. Nagsimulang magmaneho si Phil patungo sa pinakamalapit na biktima, si Nina. Pagdating nila sa unang tirahan, pinapasok ni Eve si Phil sa bahay. Isinicure niya si Phil sa isang tabi at hinanap si Nina. Sa isang silid, nadatnan ni Eve na umiiyak si Nina at pinatahimik ito. Matapos i-unlock ang kadena na nakakabit sa binti ni Nina, si Nina ay tumakas sa bahay sa takot sa kabila ng katiyakan ni Eve na naroon siya upang tulungan siya. Tumakbo si Nina ng mabilis hanggat kaya niya, hanggang sa madapa siya sa isang hose ng tubig at mahulog sa isang metal na bakod, kung saan siya ay natusok at namatay. Natigilan, nakatayo lang si Eve habang iniintindi niya kung ano ang nangyari.
Nadatnan niya si Phil na tila hindi nagulat sa nangyari. Habang nagmamaneho siya papunta sa susunod na babae, sinabi niya kay Eve na baka mapatay din niya ang susunod, tulad ng nangyari kay Nina at sa babaeng kasama niya noon sa basement. Pinatahimik siya ni Eve. Pagdating nila sa pangalawang tirahan, binalaan siya ni Phil na mag-ingat dahil hindi lahat ng babae ay mabait tulad niya. Sa loob, natuklasan niya si Laura na nakagapos sa kisame. Inutusan ni Eve si Phil na pakawalan siya, ngunit nag-alinlangan siya. Gayunpaman, pinalaya niya siya. Ngunit hindi bago sabihin kay Laura na si Eve ay malapit nang pumalit sa kanya. Sumigaw si Laura na walang papalit sa kanya at agresibong binugbog si Eve na nagpahintulot kay Phil na alisin ang silo sa kanyang liig. Sinubukan ni Eve na sabihin sa kanya na nandito siya para tumulong. Ngunit hindi nagpapigil si Laura. Bilang pagtatanggol sa sarili, pinatay ni Eve si Laura gamit ang baril. Nang tatamaan na siya ni Phil, binaril ni Eve ang kanyang binti at pinaghahampas siya ng kahoy ng maraming beses. Lumong-lomo, naalala ni Eve ang gabi nang mamatay ang batang babae mula sa basement. Bago ang kanilang pagkabihag, si Eve at ang batang babae ay magkaibigan habang sila ay nasisiyahan sa paglalakad sa parke kasama si Ron. Pagbalik sa van, humingi ng paumanhin si Phil sa paglalagay sa kanya laban kay Laura. Sa kanyang depensa, inaalagaan lamang niya ang mga ito, ngunit hindi niya ginagalaw ang alinman sa mga ito. Sinabi niya kay Eve na hindi siya ang mga ngaso, kundi isa lang zookeeper, at wala siyang kahit anong personal na galit sa kanila. Pagkatapos ay binanggit ni Phil si Ronnie na naghahanap kay Eve at may natuklasan sa daan. Nangako si Phil na sasabihin niya kay Eve ang tungkol sa mga kakilakilabot na bagay na iyon pagkatapos makapasok sa susunod na bahay. Dahil determinado, pumayag si Eve at nagmaneho papunta sa ikatlong bahay. Pumasok siya sa loob ng bahay kung saan natuklasan niya si Leia na nakagapos sa isang madilim na silid. Humingi ng tulong si Leia, natatakot na baka bumalik sila. Nang tanungin ni Eve kung sino ang ibig niyang sabihin, dalawang lalaki ang pumasok sa bahay at pinag-usapan kung paano nila ipipilit ang sarili nila kay Leia. Habang binubuksan nila ang mga ilaw, nagulat sila nang makita nila si Eve kasama si Leia. Kinilala ni Eve ang isa sa kanila bilang ang baliw na naunang nanakit sa kanya. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ito sa leeg habang ang isa naman ay tumakas. Sinundan siya ni Eve at nireload ang baril sa harap niya. Nang magmumura ito sa kanya, pinasabog ni Eve ang ulo niya. Sa kalaunan ay pinalaya niya si Leia at hiniling na magpalit ng damit. Nang hilingin sa kanya ni Leia na barilin sa ulo ang baliw habang humihingi ito ng tulong, sinabi sa kanya ni Eve na mas masakit kung iiwan nila itong duguan hanggang sa mamatay. Habang papunta sila sa kotse, maraming tanong si Leia, ngunit ayaw sumagot ni Eve. Nang malaman ni Leia na kasama niya si Phil, siya ay nagalit na nag-udyok kay Eve na itutok sa kanya ang baril para tumahimik siya. Sinabi sa kanya ni Eve ang plano ng pagkuha ng iba pang mga babae, nagtatanong kung siya ay sasama dito o hindi. Pumayag si Leia na sumama sa kanya at pinaandar ang van habang tinanong ni Eve si Phil tungkol kay Ronnie sa backseat. Gayunpaman, itinanggi ni Phil na sabihin sa kanya ang anumang bagay. Natatakot na baka pagkatapos ay patayin siya ni Eve. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang address na humantong sa kanila sa isang inabandonadong bodega kung saan natuklasan nila ang isang grupo ng mga batang babae sa loob ng isang saradong silid. Dinala sila ng mga kidnapper doon at wala silang nagawa kundi hintayin silang bilhin ng mga lalaki. Inutusan ni Eve si Leia na bantayan ng mga babae at tawagan ng mga pulis habang inililigtas niya ang huling babae, si Katrina. Pagbalik niya sa van, natuklasan niya si Phil sa driver's seat. Habang dinidistract siya ni Phil, isang matangkad na lalaki ang sumilip sa kanya at pinabagsak siya.
Nanaginip si Eve tungkol sa gabing dinala siya at ang ibang babae sa basement. Naaalala rin niya ang isang mas masayang alaala kung saan sumakay sila ni Ronnie sa isang roller coaster. Nang magising siya, mahigpit siyang niyakap ni Phil at sinabihan ang matangkad na lalaki na samantalahin at tikman siya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya ngayong gabi. Pero kailangan muna niyang barilin ang binti nito, gaya ng ginawa nito sa kanya kanina. Sa sandaling iyon, lumitaw si Leia at hinampas ng wrench ang lalaki sa ulo na ikinamatay niya. Pinarusahan ni Eve si Phil dahil sa panloloko sa kanya at hiniling ang lokasyon ni Katrina. Sa sandaling binanggit ni Phil ang huling address, hinampas niya ang kanyang ulo ng isang mabigat na metal bar. Nananatili si Leia sa bodega habang si Eve at Phil ay tumungo sa huling tirahan. Habang nagmamaneho si Eve papunta kay Katrina, nagring ang telepono ni Phil at narinig niya ang voicemail mula sa kanyang asawa. Ang duguan at malubhang nasugatan na si Phil ay nagawa pa rin siyang kutsain sa pagiging responsable sa pagkamatay ng mga babaeng iyon. Idiniin niya ang kasama niya sa basement. Inakusahan ni Phil si Eve ng hindi pagbabahagi ng pagkain sa kanya, kaya siya namatay sa gutom. Sinabi sa kanya ni Eve na tapos na ito, kung saan tumugon siya na hindi niya alam ang katotohanan. Sa wakas, nakarating na sila sa bahay. Pagpasok ni Eve, nakita niya si Ronnie na natutulog sa isang armchair. Sa pagkataranta, itinutok niya ang baril sa kanya at tinanong kung bakit siya naroroon at kung paano nalaman ni Phil ang kanyang pangalan. Nanatiling kalmado si Ronnie at sinubukang aliwin si Eve. Ngunit si Eve ay ayaw na ng kahit ano nito. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa kung paano tumanggi ang mga pulis na tulungan siya sa kanyang paghahanap kay Eve at kung paano siya nawalan ng trabaho dahil sa kanyang desperadong pagsisikap na mahanap siya. Tiniyak ni Ronnie kay Eve na ligtas siya doon. Pagkatapos ay tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kumalma si Eve at sinabi sa kanya na siya ay kinidnap at inabuso, ngunit siya ay nakatakas. Nang subukan ni Ronnie na aliwin siya muli, nakarinig siya ng kaguluhan sa isang silid at nagtanong kung sino iyon. Inihayag ni Ronnie na may nakilala siyang iba nang mawala siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Eve. Napansin niya ang mga larawan ng mga biktima sa isang folder, ngunit gumawa ng dahilan si Ronnie na habang hinahanap siya, natuklasan at nailigtas niya ang maraming iba pang mga batang babae, ngunit hindi siya kasama doon. Inutusan ni Eve si Ronnie na buksan ang pinto ng silid at buksan ang ilaw. Sa kanyang takot, natuklasan niya si Katrina sa loob. Sa wakas, ay bumungad sa kanya ang katotohanan. Sina Ronnie at Phil ang utak sa likod ng mga kidnapping. Samantala, pinunit ni Phil ang duct tape sa kamay sa pagtatangkang makatakas. Ngunit bago niya paandarin ng van, nakarinig siya ng maraming putok ng baril sa loob. Tapos biglang lumabas ng pinto si Eve na may dugo sa buong muka. Sa galit, paulit-ulit niyang pinaputukan ang van. Kasabay nito ang pagdating ng mga pulis sa bodega at pinalaya ang lahat ng mga bihag, kasama na si Leia. Natagpuan din ang mga bangkay ng mga lalaking nagsamantala kay Eve. Pagbalik sa van, binugbog ni Eve si Phil pabalik sa backseat. Tinanong niya ang mga huling salita ni Ronnie na sinagot ni Eve sa pamamagitan ng pag-abot ng sulat na sinulat ni Ronnie. Nang makita ni Phil ang lokasyon, nakiusap siya kay Eve na huwag pumunta doon sa takot na matuklasan ng kanyang asawa at anak na babae ang kanyang mga lihim. Nang umagang iyon, inihagis siya ni Eve sa harap ng kanyang tahanan pagdating nila. Iniligtas ang kanyang buhay, ngunit sa halip ay sinira ang kanyang imahe sa kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay natakot nang makita ang kanyang asawa na halos mamatay sa bugbog at dinala siya sa loob. Umalis na si Eve sa bahay. Gayunpaman, habang siya ay naglalakad, naalala ni Eve nang ang batang babae na namatay sa silong ay namatay sa gutom na hindi nakayanan ng kanilang sitwasyon. Habang nagdadalamhati si Eve sa kanyang pagkamatay, pumasok si Phil at sinabi kay Eve na magiging maayos din ang lahat at kahit papaano ay hindi na kailangang pagsaluhan pa ni Eve ang pagkain sa kanyang kapatid. Biglang huminto si Eve sa gitna ng mga suburb na may malamig at may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang duguang mukha.
Habang isinasara ng anak na babae ni Phil ang pinto, isang kamay ang humawak dito na nagpapahiwatig na si Eve ay bumalik upang ipaghiganti siya kay Phil. Sa huli, nabunyag na ang kanyang kapatid na babae ang namatay sa basement dahil sa gutom. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay sapat na dahilan para magplano si Eve ng kanyang paghihiganti laban sa mga nagkasala sa kanya. Nang maisip ni Phil na tapos na, nangingibabaw sa kanya ang mga alaala ni Eve sa kanyang kapatid. At ngayon ay nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng pamilya ni Phil. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.